Ang tahimik na paghihintay ni Elias. Napansin ni Elias na tila huminto ang mundo. Walang maingay na radyo sa kapitbahay. Walang batang naghahabulan sa labas. Maging ang mga ibon ay parang bumubulong lang. Nakadungaw siya sa bintana. Pinagmamasdan ang kalsadang karaniwan ay puno ng buhay, ngunit ngayon ay balot ng kapayapaan. Ito ang Sabado de Gloria, ang araw na tila ang lahat ay naghihintay ng isang malaking himala. Lola Felisa, bakit po ba napakatahimik ng lahat? Tanong ni Elias habang lumalapit sa kanyang lola na nag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. Ngumiti ang matanda at hinawakan ng kamay ng apo. Ipinaliwanag niya na ang araw na ito ay oras ng pagninilay at pagtitimpi. Ayon kay Lola Felisa, ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kalungkutan. Kung minsan, ito ay paraan ng pagpapakita ng paggalang habang ang Panginoon ay nagpapahinga sa loob ng libingan. Dinala ni Lola Felisa si Elias sa kanilang maliit na hardin. Kumuha siya ng isang maliit na buto at ipinakita ito sa bata. Tulad ng butong ito, Elias, kailangan muna nitong manatili sa dilim ng lupa bago ito maging isang magandang halaman. Paliwanag ni Lola. Sa Sabado de Gloria, tinuturuan tayo ng pasensya. Ang paghihintay ay bahagi ng paglago ng ating puso at pananampalataya. Mahirap po bang maghintay? Tanong ni Elias habang pinagmamasdan ang tuyong lupa sa paso. Umiling si Lola Felisa. Sinabi niya na ang pagnihintay ay nagiging mas madali kapag alam nating may magandang darating sa huli. Ang katahimikan ng Sabado ay paghahanda para sa masayang sigaw ng Linggo. Tinuruan niya si Elias na sa bawat sandali ng katahimikan, may pagkakataon tayong makinig sa tibok ng ating puso at sa bulong ng Diyos. Subukan ni Elias na maging tahimik sa loob ng bahay. Sa halip na tumakbo o sumigaw, kumuha siya ng kanyang mga pangkulay at papel. Iginuhit niya ang araw, ang mga bulaklak, at ang isang malaking bukhas na pinto. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya madalas maranasan. Sa bawat guhit ng kanyang krayola, tila ba naghahanda rin ang kanyang loob para sa isang malaking selebrasyon. Pagdating ng hapon, nakita ni Elias si Lola Felisa na naghahanda ng mga puting damit. Bakit po puti ang ating isusuot bukas, Lola? O sisa niya. Dahil ang puti ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Sagot ni Lola habang maingat na tinutupi ang barong ni Elias. Ang Sabado de Gloria ay ang tulay sa pagitan ng dilim at liwanag, at ang pag-asa ang nagsisilbing gabay natin upang makatawid. Pagkatapos nilang mag-ayos, lumabas ang dalawa sa beranda. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Sabi ni Lola Felisa, ang paglubog ng araw sa Sabadong ito ay espesyal dahil ito ang huling gabi ng paghihintay. Sa gitna ng kadiliman, Elias, laging tandaan na ang liwanag ay paparating na. Iyan ang kahulugan ng pag-asa, ang maniwala sa bagay na hindi pa natin nakikita, ngunit alam nating totoo. Nang kumagat na ang dilim, naramdaman ni Elias ang bigat ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naiinip. Alam niyang sa bawat oras na lumilipas, mas lumalapit sila sa bukhang liwayway. Niyakap niya ang kanyang paboritong laruan at tahimik na nagpasalamat sa araw na to. Natutunan niya na ang pasensya ay isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili. Matulog ka na, Elias. Bulong ni Lola Felisa habang kinukumutan ng apo. Bukas, paggising mo,
ang buong mundo ay aawit na ng Alleluia. Naunawaan na ni Elias na ang Sabado de Gloria ay hindi araw ng kawalan, kundi araw ng pananabik. Ang bawat minutong lumilipas sa katahimikan ay nagpadagdag lamang sa tamis ng kagalakang darating sa linggo ng pagkabuhay. Sa kanyang panaginip, nakita ni Elias ang butong itinanim nila na unti-unting sumisibol mula sa lupa hanggang sa maging isang napakagandang bulaklak na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang katahimikan ay napalitan ng magandang musika, at sa kanyang pagtulog, daladala ni Elias ang aral ng Sabado de Gloria, na pagkatapos ng bawat dilim at matiyagang paghihintay, laging may masayang umagang naghihintay. Wakas.